Isang pagpapaabot ng luksang pagbati para sa sambahayan ni Brother Noel, kay Pastor Paul, kay Lois sa pagyao, pagpanaw ng kanilang mahal na ina. At sinabi kong luksang pagbati dahil sa alam ko na lahat tayo ngayon ay nasa isang kalagayan punong-puno ng kalungkutan, kalumbayan dahil sa pagkawala ng ating mahal sa buhay nito. Ganun pa man ang ating ginagawa ngayon ay hindi celebration of her death, kundi celebration of her life. Pagdiriwang ng buhay ng ating kapatid, ating kamanggagawa kay Sister Lita. Naging malaking bahagi sa aking buhay at sa ministeryo naming mag-asawa ang buhay ni Sister Lita, sapagkat mula pa noong tumanggap siya sa Panginoon, kung aking natatandaan ay mga 1978, nakita ko na ang kanyang masipag, masigasig na pagnanasa na makapaglingkod sa Panginoon. Hanggang sa dumating ang panahon na siya makapag-asawa, karoon ng mga anak, kailanman ay hindi nagbago sa apoy ng paglilingkod at pagmamahal ng kapatid na ito sa ating Panginoon, sa ating iglesia, at sa lahat ng mga kapatid sa pananampalataya. Kaya nga, bagamat masakit sa ating lahat ang pagpanaw ng ating kapatid na ito, ay sa kabila naman noon ay meron tayong kagalakan, sapagkat alam natin na tapos na ang kanyang mga kahirapan, at sa kasalukuyan ay nandoon na siya sa piling ng ating Panginoon at tumatanggap ng kaaliwan na kung saan ay wala ng kirot, wala ng karamdaman, wala ng kahirapan, sapagkat kaaliwan na tinanggap na niya ang kanyang reward mula sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, kung aking pagbabalikan ng buhay ng ating kapatid na ito ay naging napakalaki ng kanyang naging ambag sa gawain natin dyan sa Calvary Temple. Hindi lamang siya isang masipag na Sunday School teacher, hindi lamang masipag na tagapangunan ng mga kabataan ng kanilang kapanahunan, kundi nakita ko kung paano sa kanyang paging isa sa pamunuan ng ating bahay-sambahan, isa siya sa naging matibay na haligi ng ating church. Dumaan ang ating church sa napakaraming pagsubok, napakaraming mga di magagandang bagay na pinagdaanan, bahagi ng pagsubok na nangyayari sa iba't ibang mga iglesia. Sa balitang kapatid natin ito, Sister Lita, ay nanatiling matibay, matatag, hindi kailanman iniwanan ang kanyang ministeryo, kundi nandyan at patuloy na nakibalikat sa lahat ng antas ng gawain ng Calvary Temple. Aking hinahangaan ang kanyang katatagan sa kanyang pananampalataya, sapagkat simula ng madiagnose yung kanyang karamdaman, kailanman ay hindi siya bumitiw sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Sinabi niyang Diyos ang magbibigay sa kanya ng kagalingan. Maaaring sa atin na nandyan ngayon, malaking katanungan sa atin, bakit hinihingi natin ang kagalingan, subalit bakit hindi dumating kay Sister Lita ang kagalingan, kundi ang dumating ang kanyang kamatayan. Kailanman ay hindi natin matatawaran at matatanong ang kapangyarihan ng Diyos. He is still our sovereign God. At ako'y naniniwala na alam ng Diyos ang lahat ng kanyang ginagawa. At sa bahaging ito ng buhay natin, may katanungan tayo, bakit hindi siya gumaling, bakit ganun ang nangyari sa kanya. Higit na mas maganda ang pinaplano ng Diyos, di lamang para sa kanya, kundi para sa kanyang mga mahal sa buhay. Kaya nga,
nang marinig ko yung patotoo nilang mag-asawa, yung sinabi nila na humingi sila ng kagalingan at kung di man ibigay ng Diyos ang kagalingan at kung dumating man ng kamatayan, ang kanilang pananaw ay kakaiba sapagkat ang sabi nila, di man gumaling ang kanyang asawa at unang dumating ay kamatayan, mas kailangan na lang siya ng Panginoon. At gano'n na kanilang naging pananaw. Kaya nga, hindi naging pabigat sa kanila yung kaisipang isa sa mga araw na ito ay kukunin na si Sister Lita. And the whole family have accepted the fact that one of these days, na si Sister Lita ay mawawala sa kanila. Dumating na nga ang ganong kalagayan. Kinuha ng Panginoon ang isang manggagawa ng Diyos. Hindi ko makakalimutan yung kanyang pagiging masigasig na tagapanguna ng hukbo ng mga mananalangin sa ating bahay-sambahan, yung ating mga prayer warriors, yung ating mga morning watchers na nandyan sila every morning sama-samang nananalangin. At kung ano man ang kalagayan ng ating bahay-sambahan ngayon, hindi dahilan sa husay ng sinamang pastor, hindi sa ganda ng anumang iglesia, kundi nandyan ang Calvary Temple at nananatili. Dahilan merong mga tuhod na laging nakaluhod at nananalangin. At yan ay ang pinangungunahan ni Sister Lita na kung tawagin po natin yung mga prayer warriors. Kaya nga, bagamat sa aming kinalalagyan ngayon ay puno ng kalungkutan dahilan sa pagpanaw ng ating kapatid nito, dadapat naroon pa rin ang pasasalamat po sa ating Panginoon sapagkat alam po natin na mas maganda ang kanyang kinalalagyan ngayon. At alam po hindi pa babayaan ng Panginoon ang kanyang mga naiwanan. Kaya nga sa mga kapatid sa bahay-sambahan, nais kong patuloy niyong itaguyod ang pamilya ng ating kapatid na pumanaw. Tulungan sila sa abot ng inyong makakaya. At ako'y naniniwala na sa kabila ng mga pangyayari, hindi kailanman matitinag o mababago ng pangyayaring ito yung kanilang pagtatalaga na patuloy silang maglilingkod sa Diyos. At nakausap ko ang kanyang anak kagabi lang, si Lois. At bagamat may kalungkutan ang kanyang anak na ito, gayon pa man sabi sa akin ni Lolo, accepted ko na po sapagkat alam ko po na ang Panginoon ang siyang higit na may kaalaman at kamalayan sa lahat ng bagay. Kaya nga dahil po rito ay natitiyak ko na ang ating mga kapatid nito na mga naiwan ay nandoon at hindi kailanman magbabago ang kanilang kasigasigan sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga alam ko po na naging isang malaking kawalan sa atin si Sister Lita. Sa lahat ng antas ng ministeryo ng ating bahay-sambahan, sa balit alam ko po na may mga kapatid na susunod sa kanyang mga naging yapak, magpapakita ng pag-ibig sa gawain ng Diyos, katatagan at pagsuporta sa bahay-sambahan, sa mga gagawa ng Panginoon at sa kalahatan, makikita yung passion, compassion na sinasabi natin, marubdob ng mga damdamin para sa Diyos at para sa mga tao. Kaya nga mga kapatid, sama-sama nating pagdiwang, hindi ang kanyang kamatayan, kundi yung pagbabalik alaala sa buhay ni Sister Lita nang siya'y nabubuhay, punong-puno ng katuwaan, kagalakan, punong-puno ng maraming mga pagluha din naman sa Panginoon sa panahon na nakakaroon ng suliranin. Subalit sa kawakasan, naroon ng ngiti ng mga tagumpay
Alam ko sa kanyang kalagayan ngayon, nakikita niya, tinitingnan niya tayo. Para bang sinasabi sa ating lahat, huwag kayong hihinto, huwag kayong titigil. Maging tapat kayo sa lahat ng bagay at hindi kayo pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga mga kapatid sa Calvary Temple at sa lahat ng mga kaibigan na nakikiramay sa atin ngayon, maraming salamat sa pagkatalong ko po na lagi niyong dadalhin sa panalangin ang buong sambahayan po ng ating kapatid si Sister Lita Bondok. Pagpalain po kayong lahat ng ating pong Panginoon.